Yun, muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat yan mga kalingap, mga kabers. Handa ko magayon ng mundo sa oras nito, ng oras ng sa inyo, umaga, tanghali, gabi. Mapagpalang araw po. Shout out sa lahat ng mga viewers, followers at supporters ng kalingap. At tayo po ay magbibigay ng ating reaction upload dito sa mga ating napapansin, no? Na bagamat ay napakatagal, no? Ng issue, walang katapusan na issue dito sa pamilya ni Beyonce at maging sa kay Dr. Love. So, ngayon muli lang tayo nagbigay ng ating reaction upload kasi parang nakakasawa na, no? Nakakarindi yung mga sagutan ng mga magkabilang kampo. Kaya tinatamad ako maggawa ng reaction upload, pero ito, hindi ko pwedeng palampasin ito, no? Yung pangbabas ng isang lola na si Lola Perlita, no? Hindi natin, pagandahin pa natin, Lola Perlita. Si Lola Perlita Nana Dingli, no? So, ito ay napakatanda na kung ating titingnan. At ito ay nakita natin yung kanyang komento doon sa upload ni Yasmin Yu sa Facebook. At nagbigay ito ng emosyon, no? Na nakakainis, nakakairita, no? Na sa kabila ng kanyang edad ay nakikisaw-saw pa sa mga usapin at mga issue sa social media, lalo na dito sa Kalingap at sa pamilya Batalero. Pero bago po ang lahat, shout out muna sa founder ng Kalingap, Kuya Bal, at Edna at Kalingap Rab, at sa lahat ng mga Kalingap partners, supporters at mga sponsors. Shout out sa inyo lahat yan. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Shout out din sa aking mga kasamaan, sa Kalingap Strikers, na bagamat ay may lumabas, subalit buo pa rin ang Kalingap Strikers, no? Yung aming grupo ay buo pa rin. At kaya lang sila lumabas para sasagot dito sa mga busters. Pero nandyan pa rin sila, no? Hindi po sila naging anti-Kalingap. Dahil pag sinabi natin anti-Kalingap, ito ay mga bumabatiko sa Kalingap. Pero sila patuloy pa rin na nandyan sa labas. Ika nga, sabi nga ni Mamsel, ay siya po ay nandyan lang sa labas ng pinto at siya ang gwardiya, no? Siya ang gwardiya dyan sa mga taong pasaway at kapuna-puna, no? Na patuloy na walang kontrol sa pangbabas dito sa mga tao na tahimik pero pilit na ginagawa ng issue at binabas, no? Kaya shout out sa lahat yan. At ito nga po, ako ay magbigay ng ating opinion at kuro-kuro, no? Dito sa mga napapansin natin pang alipusta ng mga tao na iwan kung anong gusto nilang iparating dito sa pamilya o sa mga nanonood, no? Kung tutusin, wala naman silang kinalaman dito, kundi sila ay puro man lang minto, no? Lalo na dito kay Lola na ito, na kung saan hindi po ako mapagpatol sa mga matatanda, lalo na ako ay laking lululula, no? So, may respeto po ako sa matanda. Pero dito sa matandang ito ay parang nakakawalang respeto, no? Nasa kabila ng kanyang edad, na dapat ang ginagawa nito ay magpayo, no? Sa mga kabataan, kagaya ni Beyonce at sa kanyang mga apo. Kung mayroon siyang mga apo, dapat yun ang sumaybayan niya at bantayan, payuhan ng mabuting asal, hindi yung pangbabas dito sa bata na hindi niya naman kaano-ano at nakikita niya lang naman diyan sa social media, na so nakakairita, nakakagalit, no? At hindi ako ano tawag nito, mapagpatol sa mga matatanda, lalo na pag babae, no? Na sobra po yung aking respeto sa mga matatanda. Pero ito, hindi ko talaga nagustuhan yung kanyang pang-aalipusta dito sa pamilya, lalo na kay Beyonce, no? Na sabi niya nito ay ito po ay na-reaction na rin ni Mamsel at si Ate Hayat, si Ata, meron din Hayat Samura Mix Vlog. Puntahan nyo na lang ang kanilang mga channel at check nyo doon dahil meron silang mga upload, no? Basahin ko lang muli ang itong kanyang sinasabi, na kung saan ay sa kanyang katandaan ay hindi niya ma-type ng maayos yung kanyang komento, no? Mali-mali pa dahil sa kanyang katandaan na dapat nananahimik na lang siya dahil siya ay matanda na, no? Kung ano yung kanyang mapanood dyan, dapat panoorin niya na lang. Kung meron siyang ipapayo, dapat niya ipayo, hindi yung magkukomento siya ng ganito na kanyang sinasabi. Ganda ba yan? Walang utang na loob, no?
Yung utang na loob na dito utang na loob pa, mga plastic, no? Si Dr. Lab pa ang hihila sa iyo sa damuhan. Di mo alam, Beyonce. Siya, ex-convict, yan, gurang na. Yan, kanino siya yumaman, kundi dahil kay Ido. Babalik din kayo sa sobrang hirap. Sino? Galing, no? Sinungaling daw to. Hindi, hirap basahin yung kanyang mga komento dahil sa kanya katandaan, hindi niya maisulat ng maayos, no? Kaya kahit ako ay nabubo sa pagbabasa dito. Pati nanay mo, kapalal, no? Ay, talaga, napakabulol na magkomento dahil sa kanyang katandaan itong lola na ito ay hindi na mag-type ng maayos yung kanyang komento. Pero yung kanyang sinasabi dito ay pang-alipusta, no? At mayroon siyang mga hindi magandang sinasabi na dapat bilang matanda excuse, ay hindi po siya nakararapat na magkapagsalita ng ganito dahil sa kanyang katandaan dapat ay magsalita siya yung may aral at bigyan siya ng galang. Pero ito, yung kanyang komento ay pang-aalipusta kung ano yung kahirapan at kalagayan ng pamilya, no? Na sabi niya ay kakapal ninyo na nahiya. Hirap talaga basahin. Basahin nyo na lang dyan, no? Dyan sa thumbnail. Naka-attach yan kasi hirap nakakabulol basahin. No? Ang pati Hansel na yan, ibibinta ka ni Dr. Lab mo. Siya na ang asawa sa iyo. Walang utang na loob. No? Alam mo Lula, ng pananalita mo, napakapangit ng iyong pananalita. Sa tanda mo na yan, wala ka na pa rin pinagkatandaan. No? Lula ka na, ilan na siguro yung apo mo, kung mayroon ka nga bang apo. O, kasi nakita ko dyan sa Facebook mo, mayroon ka mga kabataan mga kasama dyan, no? Na dapat ay yan ang bantayan mo, payuhan mo kung ng mabuting asal. Huwag kang magkalat ng ano pa man, no? Sa social media dahil sa katandaan mong yan dapat ay magpagalang ka, yung may matutunan yung mga tao sa iyo, hindi yung ganito magkomento ka sa social media, no? Pinapakilala mo kung ano klaseng babae ka na dapat sa edad mong yan ay kagalang-galang ka dahil ako rumirespeto ako sa matanda lalo na sa babae, no? Pero dito sa mga pinagsasabi mo panglalaki ka, no? Hindi maganda sa isang matanda na ganito yung kanyang asal sa social media, no? Na dapat ay pangangaral at mga mabubuting bagay yung kanyang yung sinasabi. Hindi yung sinasabi mo dito ay pangbastos, no? Kabastusan yung sinasabi mo. Sa edad mong yan, masasabi mo na si Dr. Lab maging asawa ni Beyonce. My goodness ka, Lula, no? Lula ka na Tingnan mo nga yung mukha mo dyan. No? Nasa thumbnail. Oh. Yan. Tama mukha mo. Ayaw kong i-thumbnail yung mukha mo. Sana dahil sa katandaan mo yan, nire-respeto kita. Pero hindi yung tama yung ginagawa mo no? Yung sinasabi mong walang utang na loob o baka naman kayo pa ang may utang na loob dyan sa pamilya na kay Beyonce. Dahil sa yung panonood dyan ay sa love team na yan ay kumakaringking pa kayo. So, kayo ang may utang na loob dyan. Dahil sa edad yung yan, natanda-tanda nyo na, ay nagkaroon pa kayo ng kringking, no? Dahil sa inyong panonood yan sa love team na yan, na dapat ay kayo ay nagpapakasaya sa inyong buhay, no? Bilang matanda, enjoy nyo na lang yung pagiging matanda nyo at kung may pera kayo, mag-enjoy kayo ng pera nyo, gamitin nyo ang nalalabing yung buhay para sa kabutihan at kasiyahan para naman ay masulit niyo ang inyong buhay. Hindi yung magsali kayo sa ganitong mga issue na tingnan nyo naman yung edad nyo at edad ni Beyonce na dapat pangangaral yung iyong bibigay. Pero ito, panunumbat na kung tutusin, kayo pa ang mayroong utang na loob dito dahil sa kanya, sa love team na yan, napanood niyo ay nagbasa-basa pa yung ewan kung anong nabasa sa inyo. Nagkaroon pa kayo ng karingking dyan, no?
dahil sa inyong katandaan. Kaya kayo yung may utang na loob doon sa pamilya, ay kay Biancy, dahil sa kanyang pagka-love team, ay iwan ko kung nag-iisip bata kayo dahil yung mga komento ninyo ay para lang yan sa mga teenager na pangangantyaw o feeling nyo kaedad nyo lang, no? So, huwag ganun, Lula. Magpakatanda ka at gamitin mo yung nalalabi mong buhay para sa kabutihan. Magpayo ka sa mga bata, sa mga kaedad ni Biancy o mas bata pa, no? Na mapulutan ka ng mabuting asal ng mga kabataan. Huwag kang sumali sa ganitong mga issue at karoon ka ng stress sa sarili mong kaisipan. Tanda mo na, matuto ka naman magpagalang. Huwag kang sumali sa mga ganitong usapin dahil madadrag at makakaladkad ka, no? Kagaya niyan, sa ganitong ginawa mo, natatamnil yung pagmumukha mo dyan sa mga content creator at mga reactor. Excuse. Hindi maganda bilang isang matanda, ganito ang ginagawa mo. Napaka bastos na matanda, walang pinagkatandaan. At yan sa mga nambabas kay Biancy, tandaan nyo yan, yung dapat nyong gawin ay magpayo, hindi yung pangbabas sa bata. Payuhan nyo, palakasin nyo ang kanyang loob. Hindi puro pambabas, puro pang bukang bibig nyo, walang utang na loob. Si Kalingap Rab nga, hindi nagsasabi na walang utang na loob, dahil ang kanilang adhikain ay tumulong. Si Kuya Bal, wala kang maririnig na walang utang na loob. Kayo lang. Kayo lang na mga nanonood dyan. At mga followers. Hindi ko alam kung ano pa ang utang na loob na sinasabi ninyo. Dahil kung utang na loob yung sinasabi ninyo, sa inyo walang utang na loob ang pamilya Batalero. Sa Kalingap, parehas lang sila. Nagtulungan. Kung nagkaroon man ng utang na loob si Biancy sa kanila, sa Kalingap, dahil na bigyan sila ng kaayusan sa pamumuhay, nakatulong din si Biancy sa kanilang mga adhikain channel. So, tigilan na yung salitang walang utang na loob. Dahil kayo, mga baser kayo, lalo na dito kay Lola Perlita na ito, kayo yung may utang na loob kay Biancy. Dahil kumakaringking kayo. Kilig. Tanda nyo na, kilig pa kayo. Kaya, dami yung utang na loob kay Biancy na dapat ay purihin nyo na lang at pangaralan. Palakasin ang kanyang loob. Hindi yung puro kayo walang utang na loob. Sa pangalipusta nyo sa pamilya at kay Biancy, bayad na siya sa kanyang utang na loob na sinasabi ninyo. Na kung tutuusin, wala siyang utang na loob sa inyo dahil wala naman kayong naambag sa kanya. Wala kayong naambag sa kanyang buhay. Kaya tigilan nyo na yung pagiging bastos niyang pamumuna dyan na wala namang kwenta. Kaya yun, sa lula na ito, huwag mo nang ulitin yan. Magpo-post ka dyan ng hindi kaya-aya. Hindi lang dito para kay Biancy. Kung sino man dyan yung mga tao na napupuna mo, napapanood mo, huwag ganun. Magpagalang ka, lula ka, Perlita. So, yun lang mga Kalingap, mga kabers. Ako, nagbigay lang ako ng komento dito sa matandang ito at dyan sa mga ilang mga baser dyan na nandyan. Na todo pang alipusta kay Biancy. Puro pang i-insulto at bukang bibig, walang utang na loob. Kaya dito sa mga basers, tigilan na ninyo. Tama na, sobra ng kaguluhan to. Mahigit na isang buwan, hindi pa matapos-tapos. Dahil yan, sa paulit-ulit na yan. Matanda. Karamihan dito, mga nambabas, mga matatanda. Hindi, walang respeto. Sabi nila, walang respeto yung pamilya ni Biancy, pero sila mismo, yung hindi nagpaparespeto. Dahil patuloy silang mataki. Puro walang tigil sa kapambabas. Ang bukang bibig lagi, walang utang na loob, walang utang na loob. Pero sila yung mga walang utang na loob. Pisting yawa na yan. Walang utang na loob. Panood ng panood. Karingking ng karingking pag nakita yung sweet ng mga love team dyan. Pero at the end, pag umayaw, walang utang na loob. Pisting yawa talaga. Kaya yun lang. At salamat sa inyong panonood. Bye-bye. God bless you. Jesus loves you.